Magandang hapon sa mga pinagpalang anak ng Diyos sa araw na ito. Amen. Praise the Lord po. Masiglang palakpak muna sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, samahan niyo po ako mga kapatid. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, kami muling lumalapit sa iyong paanan, sa iyong trono ng biyaya. Mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, samahan mo nawa kaming muli, mahal na Panginoon, sa pagkakataong itong mambanal, na amin pong pag-aralan ang iyong mga buhay at makapangyarihang salita, O Diyos. Sa ganang akin ang wala akong magagawa ang mambanal, O Diyos. Tulungan mo po yung balingkod, mahal na Panginoon. Lord God, lagi sa aming salita ang mambanal ng aming pong ipapangaral sa araw nito, O Diyos. Bigyan mo ng pananampalataya ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, mga baguhan sa araw na ito, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Sa ganang amin wala kaming magagawa, O Diyos. We need you right now, O God. In Jesus' name we pray. We bind the power of darkness, unbelief and doubt. Hindrances cast out. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat magsabing praise the Lord. Wain mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Bago pong lahat, ay nais ko munang magpaabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa hapong ito, mga mahal, salamat po sa kanyang masaganang pagkilos sa ating kalagitnaan. Praise the Lord, mga mahal. Muli nating nakapiling, nakasama ang dakilang Diyos natin, mga kapatid, kanyang pinadama sa atin ang kanyang matamis na presensya, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating mga baguhan, mga kapatid ko, yung nasaksihan kanina, ito po ay sinasabi ng Joel 2:28. Mga minamahal, sabi ng propesiya, mga kapatid, ng Old Testament, sa huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Mga minamahal, yun po yung inyong nakita kanina, mga kapatid, yun po yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Manginmahal, mainam mga kapatid ko na tayo po'y laging makadama ng presensya ng mahal na Panginoon. Double honor po, respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, manginmahal, end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating inaalaala, manginmahal, ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Praise God, hallelujah. Sa lahat po ng mga kapatid natin, sa lahat po ng ating mga awit, manunugtog, mahal, mga elders natin, mga preachers, at sa lahat ng ating mga bisita, mga kapatid, sa araw na ito. Mahal, tayo po'y sama-sama, mga kapatid ko, sa ebanghelyo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon sa araw na ito. Mahal, buksan natin ang 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Purihin ang mahal na Panginoon. Second Epistle of Paul to the Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves, whether ye be in the faith, prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Amen. Amen. Tagalog po. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili, hindi baga ninyo nalalaman na sa galang inyong sarili, na si Yesu Kristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Praise the Lord. Mga kapatid, sabi ng Bible, mga minamahal, examine yourselves, whether ye be in the faith, prove your own selves. Title po natin, mga minamahal, examine ourselves. Suriin natin ang ating mga sarili. Amen. Kung tayo po raw ay nasa pananampalataya pa, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord po. Mga minamahal, maigsi po ang buhay. Walang nakakaalam, mga kapatid ko, kung hanggang kailan tayo sa mundong ito. Kaya gusto nating lahat, mga minamahal, na tayo po ay masumpungan ng ating pinakamamahal pa sa Kristo, minamahal, na maayos ang ating buhay espiritual. Amen. Praise the Lord. Kaya habang tayo po ay naghihintay sa pagdating po ng ating dakilang Diyos, mga mahal, anytime now, ingatan natin na huwag tayong magkaroon ng spiritual dryness. Iwasan natin na magkaroon tayo ng pagkatuyong espiritual, mga minamahal ko.
purihin ang ating mahal na Panginoon. Kapag mga minamahal ko, nagkukulang ka na sa ating dakilang Diyos, sa iyong tungkulin, mga minamahal, ay simula na yan na natutuyo na yung ating pong mga spiritual. Amen? Iwasan natin ito mga minamahal. Napakadelikado, mga kapatid. Nakakatakot, mga minamahal, na tayo po ay matuyo, mga kapatid ko, sa ating pong spiritual. Paano natin malalaman, mga minamahal, na tayo po'y nagkakaproblema na po sa ating mga spiritual, mga kapatid? Sabi ko sa inyo kanina, kapag nagkukulang na tayo sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga tungkulin, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po'y mga anak ng Diyos. Tayo po'y kabahaging lahat sa body of Christ. Kabahagi tayong lahat, mga minamahal, sa church ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo tinawag ng dakilang Diyos, mga kapatid, sa gawaing ito, ay napaka-special mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Binigyan niya tayo, mga mahal, ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Pinagpala ng dakilang Diyos ang ating mga buhay. Lahat magsabing Amen? Tinugon sa ating mga panalangin, mga minamahal ko, at higit sa lahat, meron tayong kaligtasan tiyak, mga mahal, sapagkat nakita natin dito ang pagbabagong totoo, ang mga himala ng dakilang Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, bantayan natin. Examine yourself, sabi ng Bible. Paano natin, mga mahal, i-examinin ang ating mga sarili? At Tagalog po ay suriin natin. I-check natin, mga minamahal. Unang-una sa pagdalo, mga kapatid. Mga mahal, ang ating pong pagdalo, kinakailangan po ay tuloy-tuloy, mga minamahal ko. At ito po ay pagpapatunay na meron tayong maayos na relasyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Pangalawa po yung ating regular na pananalangin. Lahat magsabing Amen. Yung ating regular na pananalangin, mga minamahal, araw-araw dapat, mga kapatid, meron tayong pakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Sa pagpupuri sa araw-araw, mga minamahal, dapat meron tayo niyan. Sa pagbabasa ng Bible, mga kapatid, araw-araw. Sa pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos, mga minamahal. Yan po, mga kapatid ko, ang napaka-importante na dapat po natin unahin sa ating mga buhay. Lahat magsabing, Praise the Lord. Mga minamahal, si King David, mga kapatid ko, ay mababasa natin dito sa Psalms 32, verse 3 to 5. Mga minamahal, si King David, wala siyang ginawa, nanahimik siya, mga minamahal. Anong nangyari, mga kapatid? Sabi po ng talatang ito, mga minamahal, sabi ni David, my bones wax old through my roaring all the day long. Tingnan natin sa Tagalog. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 32, versikulo 3 hanggang 5. Nang ako'y tumahimik, ay nang lumo ang aking mga buto dahil sa aking pag-angal buong araw. Sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko kinubli. Aking sinabi, aking ipapahayag ang aking pagsasalangsang sa Panginoon at iyong patawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Lahat Amen. magsabing, Praise the Lord, mga minamahal. Sa English po, mga kapatid. Book of Psalms, chapter 32, verse 3 to 5. When I kept silence, my bones waxed all through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. Amen, Selah. amen. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, yung mga pagkukulang pala, mga kapatid, sa ating dakilang Diyos, yan pala, mga kapatid ko, nauuwi sa kasalanan. Lahat magsabing Amen? At ang kasalanan, mga minamahal ko, yan po ang nagiging sandi upang tayo po'y magkaroon ng dryness sa ating mga spiritual. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ang ating kasing mga spiritual, mga minamahal, itulad po natin yan sa isang sasakyan. Ang sasakyan po ang pinaka-importante, pinakamahalaga, mga minamahal, yung langis. Lahat magsabing Amen. Kapag natuyuan po ng langis, yung engine ng sasakyan, masisira na po yan. Mga minamahal.
natuyuan ng langis dahil sa kapabayaan ng may-ari. Hindi nag-check, mga mahal, kung may tagas ba o wala. Kung bakit natuyo. So sa buhay espiritual, mga minamahal, nating lahat, dapat lagi nating i-check na baka may leak na, mga mahal, yung ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen. Mga mahal, para hindi po matuyo, mga kapatid, yung ating pong mga minamahal pananampalataya. Sa aklat po ng Lamentation, Panaghoy, mga mahal, chapter 3, verse 40 and 41, sabi ng Bible, mga kapatid ko, sa talatang ito, basahin natin. From the book of Lamentations, chapter 3, verse 40 and 41. Let us search and try our ways, and turn again to the Lord. Let us lift our hearts with our hands unto God in the heavens. Amen. Amen, amen. Tagalog, mga mahal. Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 40 hanggang 41. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Amen. Igawad natin ang ating puso, sampu ng ating mga kamay sa Diyos sa langit. Amen. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Mga minamahal, si Prophet Jeremiah ang nagsulat nito, mga kapatid, ang nagsabi nito. Palagi siyang tumatangis sa dakilang Diyos para sa Jerusalem. Wawasakin sana ng dakilang Diyos, mga mahal, ang Jerusalem, pero kinahabagan ng dakilang Diyos ang Jerusalem. Bakit? Anong ginawa ni Jeremiah? He called for the people to examine themselves and turn back to the Lord. Yan ang kanyang ginawa. Sinikap niya, mga mahal, na sabihin sa mga tao sa Jerusalem, siyasatin ninyo, examine yourself, search your heart, mga mahal. Ano yung ating pagkakamali? Ano yung ating pagkukulang? Bakit ipapahamak tayo ng dakilang Diyos? Bakit wawasakin ng dakilang Diyos ang Jerusalem? Ano ang mga pagkukulang? Ano ang dahilan, mga minamahal? Examine yourself. Sabi ni Jeremiah, mga minamahal ko. Lalo higit ngayon sa panahon natin, mga mahal. Nasa huling panahon na po tayo, mga kapatid. Sabi ng ating key verse na nabasa, examine yourselves, whether ye be in the faith, prove your own selves. Know ye not your own selves, know how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Sabi dito. Kapag reprobate, mga minamahal, ang isang Kristiyano, reprobate ng isang Kristiyano, mga mahal, wala na siyang nakikitang maganda. Puro pangit. Kahit yung magandang gawain ng dakilang Diyos, mga mahal, meron siyang nakikitang, ang nakikita niya dyan, pangit. Mga kapatid, yan po yung reprobate mind, mga mahal. So bakit natin examinin ang ating mga sarili daw, mga mahal? Tingnan natin kung tayo po'y nasa pananampalataya pa, sabi ng Bible. Examine yourselves as to whether you are in faith, mga mahal, sabi ng Bible. Palagi, mga mahal, palagi tayong magbabantay sa ating mga spiritual. Palagi nating babantayan, mga mahal, yung ating pong sarili, mga kapatid ko. Baka ilalayo tayo nito, mga mahal, sa mahal na Panginoong Diyos, mga kapatid. Sapagkat yung gusto ng ating laman, mga mahal, contrary sa gusto ng ating dakilang Diyos. Siyempre sa Lord, mga mahal. Kaya si Saint Paul, mga kapatid, ang ginawa niya, mga mahal, lagi siyang nag-aayuno. At ang sabi niya, mga mahal, ako'y napako na sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang aking kinabubuhay ngayon. Siyempre sa Lord, ganun mga minamahal dapat. Kaya mula nung tayo po'y mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, pinatay na natin yung ating dating pagkatao. Patay na yung dating makasalanang tao. At tayo nabubuhay na lamang, mga minamahal, sa kalooban ng dakilang Diyos. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, I beseech you therefore, brethren, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mga mahal. Yan ang gusto ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Lagi nating baguhin yung ating mind. Kung tayo po'y nasa mali, mga minamahal ko, na landas, tayo po'y nasa maling desisyon, mga minamahal, baguhin natin yung ating mind, mga kapatid. Huwag nating hayaan mababad yung ating mind, mga mahal, sa mali, mga kapatid ko. Takasan natin yung mali, mga minamahal. Ayusin natin yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid.
So, examine natin lagi, mga mahal, yung ating paglilingkod. Dahil isa po sa sign, mga minamahal, na dry na yung ating mga spiritual, mga kapatid ko. Unang-una, kung hindi mo na nagagampanan yung mga tungkulin mo sa dakilang Diyos. Ang dami na nating pagkukulang, mga minamahal. Isa yan sa dahilan, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Pangalawa, mga minamahal, ang dahilan kung bakit nagdadry ang ating spiritual. Kung ano na po yung priority mo sa iyong buhay. Amen? Ano po ba, mga minamahal, ang pinakamahalaga sa ating mga buhay, mga kapatid? Huwag natin gayahin yung isang Kristiyano, mga minamahal, na aming sinundo sa kanyang tahanan, mga kapatid, Sunday, at nung makita kami, mga minamahal, kung sabi ng kapatiran, ay, Sunday po ba ngayon? So, hindi niya alam, mga minamahal, yung araw ng pagsamba. Yan po ang sign, mga minamahal, na nagkakaroon ka na ng dryness sa iyong spiritual. Lahat magsabing, praise the Lord. Check po natin, kung nandun pa ba yung katapatan natin sa dakilang Diyos. Nandun pa ba, mga minamahal, yung steadfast natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, napakahalaga po nito, mga kapatid. Nanatili pa ba tayo, mga minamahal ko, sa ating katapatan sa dakilang Diyos? Amen. Kung hindi po natin babantayan yung ating mga spiritual life, tatangayin tayo, mga minamahal, ng kasalanan hanggang tayo po ay mapahamak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Aano rin tayo. Inaanod na tayo ng gawain ng mundo, mga minamahal, ng layaw ng sanlibutan. Hindi pa natin alam. Amen ba? Total naman, nakapag-webcast ako. Total naman, nakadalo ako nung Sunday, mga minamahal. Kahit next Sunday na ako dadalo, mga minamahal, hindi ganon. Napaka-dangerous po nun. Napaka-mapanganib niyan, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng Bible, mga kapatid, it is a fearful to fall into the hands of the living God. Amen. Kilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay, mga kapatid ko. Amen. Ano naman ang sign, mga minamahal, ng Kristiyano po ay malayo na sa ating dakilang Diyos nang hindi niya alam, mga kapatid? Proverbs chapter 14, verse 14. Basahin po natin, minamahal. From the book of Proverbs, chapter 14, verse 14. The backslider in heart shall be filled with his own ways, Amen. Right. and a good man shall be satisfied from himself. Amen. Tagalog, mga minamahal. Ano ang sign na malayo na tayo sa Diyos, mga kapatid? Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 14, ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad Right. at masisiyahang loob ang taong mabuti. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Ang tumatalikod ng kanyang puso sa Diyos ay nabubusog ng kanyang sariling mga lakad. Ibig sabihin, kung hindi na kalooban ng dakilang Diyos ang nasusunod sa ating buhay, hindi na Diyos ang ating priority, mga mahal, wala na ang guidance ng Diyos niyan. Malayo na tayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito, backslider in heart. Hindi pala backslider, mga mahal, yung taong tumalikod sa dakilang Diyos at bumalik yung mga bisyo. Hindi lang pala yun, mga minamahal. Hindi lang pala, mga kapatid ko, yung backslider na nakalimutan niya na ang pagdalo, mga kapatid, tungkulin sa Diyos. Sabi rito, mga mahal, ang tumatalikod sa kanyang puso ay nabubusog sa kanyang sariling kagustuhan, sa kanyang sariling mga lakad, sa kanyang sariling katuwiran. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Hindi na siya naniniwala sa mga preaching. Hindi na siya naniniwala, mga minamahal ko, sa miracle. Ang kanyang sariling desisyon, mga minamahal, ang kanyang pinapaniwalaan, mga kapatid ko. Consider yan, mga mahal, backslider. Amen. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad. Mga mahal, napakadelikado nun, mga kapatid. Kaya mga mahal, pakaingatan natin lahat ng narinig nating Word of God, mga mahal, sa pulpitong ito. Amen? Kaya palagi kong sinasabi, mga mahal, sa ating pagsamba,
Huwag nating kalimutan, dalhin natin yung mga Bible natin. Dalhin natin yung mga notebook natin, mga mahal. Para nang sa ganun yung ating aralin, mga kapatid, isulat natin sa maayos na notebook. At itago natin yan, mga mahal. Yan po, mga kapatid ko, ang pagpapakita sa dakilang Diyos na meron tayong malusog na espiritual. Lahat magsabing Amen. Praise God. Hebrews chapter 2, verse 1 to 4, may mahal, tingnan natin ito, mga kapatid. Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 2, verse 1 to 4. Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angel was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Right. God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. Amen. Hallelujah. Tagalog, may mahal. Ito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, talatay 1 hanggang 4. Kaya't narapat natin pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang pinangusap ng salita sa pamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumatanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makakatanan tayo kung ating pabayaan ng ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon noong una at pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig? 4. Napawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kaniyang sariling kalooban. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Nararapat nating pakatantuin, sabi rito, ang mga bagay na narinig. Gaano kahalaga, may mahal, ang pakikinig ng Word of God? Pakatantuin, pakaingatan, may mahal. Ingatan natin. Sabi rito, mga kapatid ko, baka sakaling tayo'y makahagpos. Baka sakaling tayo'y mahulog, mga minamahal, sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, sapagkat kung ang ipinakuusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa ng kabayaran, paanong makakatanan tayo kung ating pabayaan ang dakilang kaligtasan, mga minamahal, na pinangusap ng mahal na Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Napawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda, mga kababalaghan, mga saganang kapangyarihan, at ng kaloob na Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Nangyari po ba yan sa church natin? Nasaksihan natin, may mahal, ang mga miracles, signs, wonders, may mahal. Amen. Pag yan pa po, mga kapatid ko, ay hindi pa natin pinahalagahan yung kaligtasan natin. Ang sabi ron, mga mahal, how shall we escape? Saan tayo makakatakas? Paano tayo makakatakas? Saan? Sa impyerno po yan. Mga mahal. Paano tayo makatakas kung ating pabayaan ang dakilang kaligtasan? Mga mahal. Na binigay sa atin ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng mga prueba at ebidensya na mayroon ka ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Tanda po yan, mga minamahal, na mayroon tayong kaligtasan. Meron tayong buhay na walang hanggan, mga minamahal ko. Ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen. Kaya may malaking panganib po na naghihintay kung hindi tayo nakapokus sa ating mga spiritual. Amen po ba? So examine yourself. Examine yourself. Malaking panganib ang mga minamahal ang naghihintay kung hindi tayo nakapokus sa ating mga spiritual. Bantayan natin yung ating mga puso, mga minamahal. Amen. Bantayan natin yung ating mga puso, mga kapatid. Baka ang puso natin ay wala ng pananampalataya sa dakilang Diyos. Baka unbelief na po, mga mahal, ang laman ng ating puso. Hindi natin alam. Amen ba? Tingnan natin ang Jeremiah, mga minamahal, 17:9, mga kapatid.
Jeremiah 17:9, mga inmahan. The heart is deceitful above all things, sabi ng Bible. Pinakamadaya pala, mga inmahan, yung puso. Tingnan nyo. From the book of Jeremiah, chapter 17, verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Amen. Sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong nakakaalam? Amen. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay, mga kapatid. Totoong masama, sabi niya rito. So maaari kanyang ilayo sa Diyos. Yung puso natin, pag hindi natin binantayan ito, may mahal, maaari ka nitong ilayo sa dakilang Diyos. Sa Diyos na ating pinaglilingkuran at pasamain kang muli. Amen ba? Okay, guard your heart. Guard your heart, mga mahal. Sabi ng Hebrew chapter 3, verse 12 to 14, Take heed, beloved brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Tingnan nyo sa Tagalog, mga mahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, ang talata po ay 12 hanggang 14. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama nang walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pag-aralan sa isa't isa, araw-araw samantalang sinasabi, ngayon, baka mapagmatigasin ang sino man sa inyo ang daya ng kasalanan. 14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkatiwala hanggang sa katapusan. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Take heed, sabi rito. Mag-ingat kayo, sabi ng talatang ito. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling meron kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Mag-ingat tayo. Maging sa ating mga kinakaibigan, mga mahal, mga unbelievers na ating mga kinakaibigan. Yung mga ka-textmate natin araw-araw. Lalo na yung mga kabataan ngayon, mga mahal. Muli kong paalala sa ating mga kabataan ngayon, mga kapatid ko, makinig po kayo, mga minamahal. Ingatan po natin, mga kapatid, sapagkat ngayon ay meron pong apps, mga mahal, sa SOCMED, mga kapatid, yung dating app. Dating app, mga minamahal. Yung pong nangiingganyo, mga kapatid. Yung mga nalulungkot sa buhay, mga mahal. Yung mga gusto nilang mayroon silang kausap, mga kapatid ko, naku, napakadelikado nito. Tandaan natin ito, yung dating app, mga minamahal, yan po'y instrumento ni Satanas, mga kapatid. No? Nakikinig po ba kayo? Wag na wag tayong magkakamali, mga kabataan, mga mahal, na mag-join dyan sa dating app na yan, mga mahal. Kahit sinabing Christian dating app, mga kapatid, ayaw ng dakilang Diyos maging carnal tayo, may mahal. Iba ang Jesus Miracle Crusade, mga kapatid. Iba sa lahat ang Jesus Miracle Crusade, may mahal. Amen. Ang ating beloved honorable pastor, may mahal, halos pinapatay niya yung sarili sa pag-aayuno, mga kapatid ko. Napakaraming 40 dias na ayuno. Napakaraming 21 days na ayuno, may mahal. 30 days na ayuno, mga kapatid. Napakarami, may mahal. Para tayo lamang ay madala sa spiritual ng ating beloved parents in the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Huwag kayong maniniwala, mga mahal, na ang paglilingkod sa Diyos ngayon ay moderno na, mga minamahal ko. Hindi po totoo yan. Ang Bible po, hindi natin pwedeng baguhin, mga mahal, kung ano po ang Bible. Tayo ang babaguhin ng Bible. Amen? Mag-ingat ang lahat, mga kapatid ko. Silo ni Satanas, mga mahal, yung dating app na yan, para agawin ka sa kamay ng Diyos. Hindi natin alam, mga mahal, inilalayo na tayo, mga kapatid ko, sa Diyos ng mga yan. Amen? So mga kapatid, muli isang tanong, why should we examine ourselves, mga minamahal? To determine if Jesus Christ is in us. Check natin yung ating mga spiritual. Check natin yung ating mga paglilingkod, mga minamahal. Baka tayo po, mga kapatid ko, ay naging busy na po sa ating mga hanap buhay, sa ating mga trabaho. Balik natin yung ating kainitan sa mahal na Panginoon.
Ibalik natin mga mahal, yung ating pagpapahalaga sa ating kaligtasan. Lahat magsabing amen, mga kapatid ko. Tingnan natin, mga mahal, kung si there is Jesus na sa ating mga puso pa. To determine if we are disqualified. Yan ang nakakatakot yan, mga mahal. Check natin kung ating mahal Panginoon nandyan pa, mga mahal, or the disqualified na po tayo, mga kapatid ko, ng ating pinakamamahal na Panginoon. What does disqualified mean, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa kanina, ye be reprobate, ye fail, mga inmahal, sa ating mga tungkulin sa ating mahal na Panginoon. Yung ating mga pinangako sa ating dakilang Diyos, mga inmahal, nakalimutan na po natin yon. Nung tayo po'y tumanggap sa ating dakilang Diyos, anong ating sinasabi? O Lord Jesus, Lord God, I am yours now and forever. Nasa na ngayon yon, mga inmahal? Amen? Mahal na Panginoon, ako'y sa iyo na. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, mga mahal. Kumusta? Nasaan na ngayon? Nasaan yung init ng ating pagsamba, ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon? Pwede tayong mahulog at pwede tayong mawala sa ating sariling kaligtasan. Pwede tayong mawala sa ating sariling kaligtasan kung hindi tayo mag-iingat, mga minamahal ko. Amen po ba, mga kapatid? 2 Peter chapter 3 verse 17. Mga mahal, basahin natin. 2 Peter chapter 3 verse 17. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ni Kalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay nito ay magsipag-ingat kayo, baka kung mga agligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Amen. Baka kung hindi kayo mag-ingat, ang sabi rito, may mahal, ay mahulog kayo sa inyong mga sariling katyagaan, mga kapatid. Amen. So para hindi matuyo yung ating mga spiritual, mga mahal, anong dapat gawin? Nakikinig po ba kayo? Anong dapat gawin para hindi tayo magkaroon ng spiritual dryness? Magbunga tayo. Magbunga tayo. Naalala niyo ba, may mahal, yung fig tree? Matthew 21 verse 19 to 20, may mahal. Nagutom ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, at ang mga apostol. Sila nakakita ng fig tree, mga mahal. Naghanap siya ng bunga para makain nila. Walang nakitang bunga. Sabi ng dakilang Diyos, mula ngayon, huwag ka nang magbunga. Mula ngayon, huwag ka nang magbunga. At pagbalik nila, mga mahal, nakita ng mga apostol, yung punong fig tree, tuyong-tuyo, mula ugat hanggang sa dulo, mga mahal ng dahon. Mga kapatid, ng sanga, tuyong-tuyo, sinumpa ng mahal na Panginoon. So basahin natin, Matthew 21, verse 19 and 20. Gospel according to Apostle Matthew chapter 21 verse 19 to 20. And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow in thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. And when the disciples saw it, they marveled, saying, How soon is the fig tree withered away? Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog po, minamahal. Mateo, Kapitulo 21, versikulo 19 hanggang 20. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kaniyang nilapitan at walang nasumpungan anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag ka nang magbunga kailanman. At pagdakay natuyo ang puno ng igos. 20. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila na nangagsasabi, ano pagdakay natuyo ang puno ng igos? Amen. Nagtaka sila, may mahal, bakit ang puno, mga minamahal, ay natuyo, mga kapatid? Yan po, mga minamahal, ang pangungusap ng dakilang Diyos sa mga mananampalataya. Ako magbabasa, John chapter 15, verse 1 and 2. Mga minamahal, italo natin sa 6. Ako ang tunay na puno ng ubas, sabi ng mahal na Panginoon, at ang aking amang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga
at matutuyo at mga ititipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Yan mga minamahal ang paraan mga kapatid para hindi tayo matuyo, mga minamahal. Magdala tayo ng kaluluwa sa ating mahal na Panginoon. Magbunga tayo sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, huwag nating sayangin ang oras mga kapatid. Tingnan natin mga minamahal, i-check din natin, hindi lang yung ating mga sarili. Mga minamahal, ayaw ng dakilang Diyos, ikaw lang ang marapture sa iyong bayan. Mga minamahal, ikaw lang ang marapture mga kapatid sa iyong barangay. Mga minamahal, i-check natin mga kapatid ko. Baka meron tayong mga kapitbahay, mga minamahal, na may taning na ang buhay, may cancer na mga minamahal na karatay, mga kapatid. Oh, mga minamahal, napakahalaga po ng ating mga tungkulin sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord mga kapatid. Kapag hindi raw tayo nagbunga, mga minamahal, puputulin tayo, itatapon tayo sa apoy, mga minamahal, masusunog tayo mga kapatid. So mga minamahal, by what standard should we examine ourselves? Mga minamahal, mga kapatid, not by the estimate of men, sabi ng ating pinag-aaralan mga minamahal. Ano ang sukatan mga kapatid ko na tayo po ay nakapag-examine sa ating mga sarili, mga minamahal? Huwag natin mga minamahal ko hayaan na yung mga kapwa nating mananampalatayang magsabi sa atin, napakainit mo sa mahal na Panginoon. Huwag natin mga minamahal hayaan na sabihin nila mga minamahal, napakasipag mo sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, ang dapat mag-examine sa atin ang Diyos at ang sarili mo. Amen ba? Ang basihan, mga minamahal na sariwang espiritual, mga kapatid ko, hindi po sa sukatan ng tao. Lahat magsabing amen. Madali nating ipakita, mga minamahal, sa harap ng tao. Yung palagi kang sumisigaw, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Glory to God, amen. Nakasuot tayo, mga minamahal, ng puti. Meron tayong kabanalan, mga minamahal ko, sa ating pong pananamit, mga mahal. Mahinhin po tayo, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Ang basihan po ng kainitan, mga mahal, at malagong espiritual, ay kung nagbubunga tayo. Amen ba? Maraming mga tao, mga minamahal ko, na kinakailangan po, mga kapatid, ng ating pagsishare ng gospel. Amen. At mga minamahal, naalala ko tuloy, mga kapatid, inuulit ko po yung kwento, mga minamahal, ng ating beloved parents in the Lord nung araw. Isang mahusay na nagbabiolin, mga minamahal. Siya po ay nagtanghal, mga kapatid, sa isang napakaluwang na entablado. At doon po sa kanyang right side, mga minamahal, nakatayo doon yung kanyang master, yung kanyang maestro sa music. At habang siya po'y nagpakita ang mga mahal ng gilas sa kanyang pagtugtog, mga mahal, yung crowd ay hangang-hanga sa kanya. Naghihiyawan more. Nagtatayuan, mga minamahal. Tinitingnan niya yung kanyang master, yung kanyang maestro, hindi po masaya. Nakatingin lang sa kanya. So hindi pa rin po siya masaya kahit nagtatayuan yung mga tao, mga minamahal, sa kanyang harapan. Lalo niyang ginalingan, lalo niyang pinagbuti, mga minamahal ko, yung kanyang pagtugtog. At nung makita niya yung kanyang master, mga minamahal, sa gilid, nung maramdaman niya, mga minamahal, makita niya nang ngumiti at pumalakpak. Doon siya natuwa. Doon siya na-satisfy. Mga minamahal. Anong meaning ng kwentong yan, mga kapatid? Huwag mong hayaan, mga minamahal, hanggang dyan ka lang na ang kapatiran, mga minamahal, hangang-hanga sa iyo. Mga minamahal, huwag mong hayaan, mga kapatid ko, na dyan ka lang tumingin sa kapatiran ay nakikitang mainit na mainit ka sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, huwag diyan. Ang tingnan mo, mga kapatid, yung ang Diyos ang matuwa sa iyo. Amen? Yung napupuspos ka lagi ng Holy Spirit. Panginoon, yung nararamdaman mong lagi may mahal ang presensya ng mahal ng Panginoon. Ika'y lumuluha, mga minamahal ko, sa presensya ng dakilang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Napaka-importante nito. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng mahal na Panginoon ay maliligtas, mga kapatid ko. Amen. Kundi yun lamang pong gumaganap ng kalooban ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, mahalaga, mga kapatid,
na lagi tayong mag-check, mga minamahal, ng ating mga spiritual. Lagi tayong mag-check, mga minamahal, ng ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. So mga kapatid, examine yourself daw, mga minamahal. Yan ang sabi ng ating nabasa. Yan ang ating narinig, mga minamahal, na mga teksto natin, mga minamahal, sa araw na ito, sa ating pong pag-aaral, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Makikita mo, mga minamahal, ang isang Kristiyano na kung maingat siya sa kanyang espiritual, mga minamahal, yung pinapahalagahan niya, mga kapatid, bawat yugto ng ating pong gawain. Mga minamahal, lahat po yan. Paano daw natin examinin yung ating mga sarili, mga minamahal? Ang sagot is Christ in me. Ang mahal na Panginoon ba nasa akin pa rin? Amen? Siya ba ang Panginoon ng aking buhay hanggang ngayon? Maningas pa ba ako sa paglilingkod sa aking dakilang Diyos ngayon? Am I keeping His commandments? Mga mahal, yan ang ating mga katanungan, mga kapatid. Pag uwi nyo sa inyong mga tahanan, mga mahal, tanungin mo yan sa harap ng salamin. Si Kristo ba ay nasa akin pa rin? Amen? Praise the Lord, mga mahal. Ako ba'y nagpapahalaga sa gawain ng mahal na Panginoon? May malasakit ba ako sa gawain ng mahal na Panginoon? Siya ba ang Panginoon ng aking buhay at hindi lamang tagapagligtas? Sapagkat kung gagawin mo lang siyang tagapagligtas at hindi Panginoon ang iyong buhay, mangin mahal, wala kang kaligtasan. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming mga katanungan dapat itanong natin sa ating mga sarili. Minamahal ko ba ang gawain ng Diyos? Examine natin. Nagmamalasakit ba ako sa gawain ng dakilang Diyos? Amen? Minamahal ko ba ang mga kapatiran na tulad ng pagmamahal ng dakilang Diyos sa akin? Amen ba? Praise the Lord. Handa ba ako magsakripisyo alang-alang sa aking kaligtasan? Amen, mahal. Di ba sinasabi lagi ng ating beloved honorable pastor? Amen, mahal. Extreme sacrifice makes you perfect. Amen? Kaya natuto tayo, mga mahal, sa mga sakripisyo. Kaya pag nasanay ka sa sakripisyo, natuto ka sa sakripisyo, mga mahal, yung kawalan ng pagkain, baliwala sa iyan. Amen? Kawalan ng financial, mga mahal, baliwala sa iyan. May financial na wala, may pagkain na wala, mga mahal. Nandito ka pag panahon po ng pagsamba. Amen ba? Praise the Lord. Meron tayong kapatiran, mga mahal, isang pamilya sa dako ng Pampanga. Mga minamahal. Pag Sabado ng gabi, mga kapatid, nagsasaing na po sila, nagluluto na ng pagkain nila, mga mahal. Tinatabi na po nila yon, mga kapatid. Sapagat araw ng linggo, buong pamilya nila, mga mahal, hanggang sa anak nila, wala pong kakain. Iniaalay nila sa mahal na Panginoon, mga mahal, yung sakripisyong yun, araw ng linggo. At pagdating po sa gawain, mga kapatid, puspusin po yung mga kapatiran. At sila po'y nakasakay lamang, mga mahal, sa bisikleta na merong parang kolong-kolong, mga mahal. Hindi po tricycle, hindi po mga minamahal maganda yung kanilang bisikleta lang, mga kapatid. Buong pamilya, pati anak nandun, mga mahal, binibisikleta lang yung gawain. Isang Sunday, mga minamahal, pagkatapos po ng gawain, mga kapatid, uuwi na po sila at yung niluto nila yung Sabado ng gabi, yun ang kanilang ibe-break. Pagpasok sa kanilang mga bahay, mga mahal, sa kanilang bahay, nagtaka sila, bukas yung pinto. Ninakawan sila. Hindi, mga minamahal, pera, hindi kagamitan sa bahay ang ninakaw, kundi pagkain. Nakita nila, mga mahal, wala nang laman yung mga kaldero, yung kanilang pagkain, wala na, mga mahal. Ubus lahat. Sunday, wala silang makain. Pero anong ginawa nila, mga mahal? Tinaas ang kamay. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Yan ang malusugang espiritual. Amen? Yan, mga minamahal ko, ang Kristiyanong lumalago sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Laging nagpapasalamat. Ano man ang sitwasyon ng buhay, ano man, mga minamahal ko, ang kalagayan sa buhay, laging praise the Lord. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. So para hindi daw tayo mawala ng bunga, mga mahal, sa ating pong mga espiritual, para hindi po, mga minamahal ko, malanta, hindi matuyo yung ating espiritual. Last verse, Titus chapter 3, verse 14.
Ihanda na po natin ang ating awitin, mga mahal, ang ating mga manunugtog, mga kapatid ko, sa ating awiting Ako'y Hawakan Mo. Amen. Basahin po natin. Book of Titus, chapter 3, verse 14. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Amen. Amen. Right. Sa Aklat ng Tito, Kapitulo 3, versikulo 14. At pag-aralan din naman ang ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa, sa kagamitang kailangan, upang huwag mawalan ng bunga. Amen. Say, praise the Lord. Para hindi raw mawala ng bunga, mga minamahal, anong sabi ron, mga kapatid? Check natin sa ating pong slide, mga minamahal, sa ating Tagalog, Tito 3:14. Pag-aralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa. Amen? Sa kagamitang kailangan upang huwag mawalan ng bunga. Amen ba? Ang sabi rito, mga minamahal, sumagana tayo sa mabubuting gawa sa church ng mahal na Panginoon. Amen. So mga kapatid, magkaroon tayo ng pasanin ng malasakit, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, ginagawa po namin, mga minamahal, ngayon, sinisimula na po natin yung ating tent, mga minamahal, para sa ating pong 50th anniversary, mga kapatid. Para ang mga anak ng Diyos ng alas-asin ay hindi po mainitan, hindi po maulanan. Amen? At sinisimula na po, mga minamahal, na gawin, mga kapatid ko. At mga minamahal, para sa kabubuti po ng ating mga kapatiran sa ating pagsamba sa araw na yan. Amen. Kaya mga kapatid, patuloy tayong sumuporta. At sa lahat po, mga minamahal, ng ating mga kapatid, lagi ko pong ina-announce, mga minamahal, dito bago tayo umawit, ano po? Sapagkat hindi na po ako, mga minamahal, mag-a-announce sa inyo mamaya, mga kapatid, isisingit ko na po ito, mga minamahal. Mag-ipon tayo ng 1,000 pesos each hanggang sa 50th February 8-9, mga minamahal. 1,000 pesos para po sa ating pang-arkila ng ating mga sasakyan, mga kapatid. So, napag-aralan po natin, mga minamahal, para hindi tayo magkaroon ng spiritual dryness, mga kapatid ko, pagkatuyong spiritual, sabi ron, sumagana ka sa mabubuting gawa sa ating mahal na Panginoon. Amen! Makiisa tayo, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Magmalasakit tayo, mga kapatid ko, para lalong lalago ang gawain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alayan natin ang dakilang Diyos, mga mahal, ng ating magandang awitin, mga kapatid, mula sa ating mga puso, mga mahal. Hallelujah. Yes, Lord God. Nung una, Yes. Mula sa puso, mga mahal. ang sabi Kausapin natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako, ako'y aawi, sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig, Nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay, ako ay nawalan. Tulungan mo ako
Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, kausapin natin ang dakilang Diyos. Sa tiwala ko, Bigyan natin ang puso natin sa mahal ng Panginoon. nung una, ang sabi ko, di iniwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig. Bumalik tayo sa dakilang Diyos. Tiwala sa sarili, Ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa mahal ng Panginoon. sa iyong mga kamay, ako ay nawalan. Tulungan mo ako, Jesus, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo yes God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ako. Glory to God, hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo Ako muling ibalik ang unang pag-ibig. yes God, hallelujah. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Minsan pa po, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako Yes, my God. muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Yes, hallelujah, hallelujah. Ako ay hawakan Yes, Lord God. mo. Jesus. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Yes, yes, Jesus. Hallelujah. Ako'y hawakan mo. Yes, Lord God. Yes, Lord God. Praise the Lord. Pag-ibig ko'y nanlamig.
Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ang ating dakilang Diyos. Patuloy po natin ipabot sa ating pinakamahal na Panginoon. Kailangan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father Jesus, ang mercy upon us, O God. Patuloy yung kahabagan ng bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Help us, O God. Marapatin ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig. Ako ay hawak mo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo po sa amin, O God. Hallelujah, hallelujah. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Yes, hallelujah. Ako ay hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Amen. Thank you so much, Jesus. Praise the Lord. God bless you po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating mga baguhan, tunay nga po, hallelujah. Kayo man din ay inibig ng ating dakilang Diyos. Ito po ang araw, itinakda ng ating pinakamahal na Panginoon upang tanggapin ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating pinamahal na Kristo. Ating pong unawain, lahat ng tao ay iniibig ng ating dakilang Diyos. Pero hindi lahat ay maliligtas. Yun lamang ang maliligtas ay yung tumanggap sa ating pinakamahal Panginoon, tinanggap bilang Diyos at Hari ng kailang buhay. Ibig sabihin, ito po ang napakadakilang araw para sa inyo, ibinigay ng ating pinakamahal Panginoon upang marinig ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, marinig ang mga patutuo upang tayo po sumampalataya na mayroong totoong Diyos. Walang ibang totoong Diyos kundi ang ating pinamahal na Kristo. Kaya ito po ang araw muli, hallelujah. Tanggapin niyo po ang ating pinakamahal Panginoon. Mayroong pong 4 na regalimento ng kaligtasan. Unang-una ay yung pananampalataya. Maniniwala, pananampalataya sa nag-isang Diyos, walang iba kundi ang ating pinamahal na Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magmuli para sa ating kaligtasan. At ang pangalawa ay yung pagsisisi. Ibig sabihin, pagtalikod sa buhay makasalanan. Dahil tayo po ay ang tao ay makasalanan, lahat ng tao ay nagkasala. Kaya kung hindi po magsisisi, hindi po maliligtas. Kaya kailangan po natin na tayo po'y aminin po natin na ating buhay makasalanan ay upang patawarin ng ating pinakamahal na Panginoon. At ang pangatlo, ang sabi po rito sa Gawa 2:38, tanggapin ang bautismo sa tubig upang lubos na mapatawad ng ating mga kasalanan. Ang sabi, basahin ko sandali, at sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapatawad ng inyong mga kasalanan upang malubos, hingi po tayo ng tawad at upang malubos na tayo po ipatawarin ng ating dakilang Diyos, tanggapin ang bautismo sa tubig upang mapatawad ng ating pinakamahal na Panginoon. At ayun, pagkatapos po niyan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun po ang pang-apat, ang Espiritu Santo, ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Nakita niyo po nanginginig, umiiyak, ayan po ang presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Diyos na po, mahal na Panginoon na po ang magbibigay niyan
sa tamang oras, pag nakita ng mahal na Panginoon na kayo po'y sincero, ipakaloob ng mahal na Panginoon ang Espiritu Santo. Napakahalaga na ang tao may Espiritu Santo upang mayroong panlaban sa gawa ng kaway, upang malaman ang mali at tama, upang patuloy na makagawa sa kalooban ng ating pinakamahal Panginoon. At hindi lamang po yan, kapangyarang po na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Ang sabi nga po riyan, pag ikaw ay may Espiritu Santo, anak ka na ng ating dakilang Diyos. Meron ka pong kapangyarihan sa lahat ng uri, gawa ng kaaway. Karamdaman, ililihan, pinapagaling sa mga parang pangalan ng ating dakilang Diyos. Hindi po magbabago yung reliyon upang magana, hallelujah. Ito po ay tinuturo upang magkaroon po tayo ng tunay na relasyon sa ating pinakamahal pa Jesu Kristo. Ulitin ko po, hindi lahat ng tao ay inibig ng ating dakilang Diyos, pero hindi lahat ang maliligtas. Maliligtas lamang pag ating pong sinunod ang pinagagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Panampalataya, pagsisisi, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon, at sa ating patuloy na pag-atin ipakaloob sa atin ng dakilang Diyos ang kapuspusan ng Espiritu Santo upang tayo po ay makasunod sa kalooban ng ating pinakamahal Panginoon. Ganapin po natin ang una at pangalawa. Itaas niyo po yung mga kamay, tandaan ng pagsuko, pakumbaba sa harapan ng ating pinakamahal Panginoon. Tayo po ngayon ay sa harapan ng ating dakilang Diyos. Banggitin niyo po ang panalangin pong ito bilang pagsisisi, pagtanggap sa ating pinakamahal Panginoon. Banggitin niyo po, sabihin niyo po, mahal namin Panginoong Yesus, narito po ako, isang taong makasalanan. Ako po ay lumalapit sa iyo. Buong puso, nagpapakumbaba. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawad po, mahal na Panginoon. Ako po ay nagkakasala sa iyo. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ko po mga pagkakasala at pagkakamali. Magmula na ako po ay nakapag-isip hanggang sa mga oras nito. Mahal na Panginoon, ayaw ko po ng buhay ang kasalanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Sama-sama po tayo. Ipanalangin po natin ang ating mga bagong kapatiran. So, nagdalangin po natin, Lord Pastor. Upo na kilat mapagpala naming Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamahal, Panginoong Yesus, dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig, maraming salamat sa patuloy pagliligtas. Maraming Panginoon, sa pangunang po ng aming mahal galang Pastor, Willie Sadal, Minintem Prophet, O God, aming pong dinadalangin, dakilang Diyos, patawarin niyo po sila, tulungan niyo po sila malapin na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo pong mahal, Panginoon, kanunin po kailang mahal sa buhay, at isulat niyo po kailang mga pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa iyong Korean sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, aming samot dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Pwede na po kayo bumalik sa inyong pinakaupuan. Muli, mayroon pong bautismo sa tubig. Wala pong bayad dito. Kung nais mo na-tiyak, hallelujah, ang kaligtasan, nais matiyak, maalis ang mga problema, karamdaman, tanggapin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal Panginoon. Mayroon po tayong bautismo sa tubig. Pagkatapos po nating banalagawin, wala pong bayad, hindi po mabasa inyong damit, mayroon po tayong pamalit. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga kapatiran, hallelujah, sa ating mga prayer-request, sa ating mga panalangin, napakagandahan nating narinig ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi nga po, we have to qualify ourselves sa harapan ng ating dakilang Diyos. Wala makapag-qualified sa atin kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Diyos ay mahabagin, hindi mali, hallelujah, nagkamali ang ating dakilang Diyos upang tayo dalhin sa kanyang gawain. Hallelujah, ano po ating gagawin? Magpasakop na lamang po tayo, hallelujah, sa ating dakilang Diyos. Pag hindi po natin kaya, humingi ng tulong sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ay mahabagin, hallelujah. Sa ating mga prayer request, sa ating mga pangailangan, hallelujah, handa ang ating pinakamahal na Panginoon na ibigay po ito sa atin. Magpakumbaba pa tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa unang dalangin po natin, Pastor, tayo sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Iniibig po tayo lahat, hallelujah, ng ating dakilang Diyos. Maraming Panginoon, hallelujah, dakila ka, dakilang Diyos. Sa pauna-panangin po ng aming Pastor, mahal na Panginoon, narito po yung mga anak, sama-sama po kami, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasala at pagkakamali. Dakilang Diyos, patawarin niyo ang bawat isa amin, sa aming hallelujah, paabaya, sa aming pagbaya, sa aming pagsunod sa iyo, sa aming mga pag-alinlangan, sa aming mga kainaan na pagbigyan, patawad, mahal Panginoon. Kami po'y nagsusumamo, dakilang Diyos, sa po na palangin po ng Pastor, upo, mahal Panginoon, ibalik niyo po amin ang pag-ibig sa iyo.
Bigyan niyo po kami ang pusong mapagmahal sa iyo, mahal Panginoon. Palitan niyo po ay mga kaisipan, mga pangunawa. Dapat ay nagmumula sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan niyo ang bawat isa amin. Tulungan maging karapat-dapat at handa sa iyong pagbabalik. At pagkaluban niyo po, dakilang Diyos, alili na mapatuloy magamit para sa kalgupan ng iba na iglesia at patuloy magamit para sa kaligtasan pa ng aming kapwa mananampalat. Hallelujah, aming mga kababayan, mahal Panginoon, mga mahal sa buhay. At papatuloy po namin pinupulit pasalamatan sa iyong mahal Panginoon, ang mahabang buhay at kalakasan ng aming Lord Pastor, sampu na kalimal sa buhay, at aming dinadalangin din po dakilang Diyos, panghawakan niyo po ang bawat manampalataya sa iyong banal gawain sa dahong narito. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ilihans po natin ating sarili, isipin po natin, kamay po natin, Brother Pastor, ang siya po naglilihan sa bawat is atin. Hallelujah. Walang imposible po sa ating pinakamalapit. Napakalinaw, hallelujah, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Hindi po tayo pababayaan na tayo po itutugunin ng ating pinakamahal na Panginoon. Exercise po natin ating panampalataya. Opo, mahal na Panginoon, ang bawat isa amin ay meron po kami pangailangan sa iyo. Dakilang Diyos, yun natin wagpalang kamay. Sa pauna palagin po na aming beloved Pastor, will this adult meantime prophet, O God, aming gagamitin, mahal Panginoon, sa makaparehang pangalan niyo po, dakilang Diyos. In the mighty name of Jesus, aming pinapalaya sa lahat ng ori na gawa ng kaaway. Una-una, di mo niyo mga panglupaypay, panlalamig, pangalinlangan, lahat ng ori na gawa ng kaaway, di mo cast out in the mighty name of Jesus. Problema, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, paralyzed, cancer, demons, cast out right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Kahirapan, paglupay-pay, panlalamig, lahat na kailangang bisyo mayroon pa. Demons cast out in the mighty name of Jesus. Demons of carnality, friend life in glory. Demons cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. All vices began, all problems solved right now. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Atin pong inaangkin ang katugunan nating kahilingan sa unang dalayan po natin, Lord Pastor, sa makaparang pangalan ng ating pinamahal Peso Kristo. At tayo po yung magbubunyi, ating pasalamatan nating pinakamahal Panginoon sa katugunan namin kahilingan. Hallelujah. Tayo po yung sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord, na may kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po umaten. Ating pong narinig. Hallelujah.